ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Diyos ni Abraham, Isaac at ako, muli po sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, binuluwalhati, na dakila sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po itaw sa pusong nagpapasalamat sa iyong walang tingin na kabutihan at katapatan sa aming lahat, upang kami po ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lobby mo nawa na kami po inyong samahan. Iyon ang iyong mapagpagpagiba ng kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Ang mga may karamdaman at sakit, inyong pong lubusang pagalingin sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ng pinanginat at bibigatan, inyong pag-aaning palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, inyong pagkaloob at tugulin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain po higit sa lahat, yung mga nandito sa iyong banal na harapan. Pagpalain ang lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mabuting balita. Pagpalain ang bawat makikinig sa iyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain ang mabuting balita ang ating iyahatid upang ipinagbigay sa amin ang liwanag sa lahat ng makakarinig na siyang naging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ng malakas ang ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew. Matthew chapter 11, verses 25 to 30. Matthew chapter 11, verses 25 to 30. Ebanghelyo ay kay San Mateo, kabanatang 11, simula talatang 25 hanggang 30. Ang ganito po mababasa sa wikang Ingles. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to the little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nang panahon yun, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihim mo ang mga bagay nito sa marunong at matatalino, at inhayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang itinililihim mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong marapating pagpahiyagan ng Anak. Lumapit kayo sa akin
kayong lahat na napapagal at nalibigatan sa inyong pasanin at kayo'y ipagpapahingin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maghihawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid na nagtatalakaya, ito po ang mabuting balita para sa aming lahat buhat sa Panginoon. Pagkain ang buhay, banal ang Panginoon Diyos, at maaari na pong maupo sa napakagandang presensya ng buhay na Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Pinagpalang hapon. At pinagpalang hapon, gabi, umaga ang aking bagi sa inyo. Kayo mga nakatunghay sa digital platforms, Pagkapahayagan TV channel. Saan man dako po kayong nagduroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, ito po ang dapat ninyo pakatandaan. May magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Piliin natin ang buhay na Diyos. And our preaching headline para sa linggong darating ay tatawagin natin Invitation of Jesus to Weary and Burdened. Ang paanyaya ni Jesus sa mga napapagal at nabibigatan sa mga pasanin dinadala. Jesus said in Matthew 11:28 to 30, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Walang naatapong kausap. Pangalaman ng buhay na Diyos. Ang paanyaya ng Panginoong Hesus hindi lamang para sa mga nandito sa Yutok Residence, Sitio Pinelda, Upper Bicutan, Taguig City, kundi sa lahat na nakatunghay sa digital platform saan man dako ng mundo. Hindi po si Brother Ryan ang nagpaanyaya. Kayong mga nabibigatang lubha, kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang nanawagan at sinabing, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo, sapagkat ang ating Panginoon ang siyang maamo at mababa ang kalooban." Amen. Our password para sa linggong ito is the 3 R's of Jesus' invitation. The first song representing the first R of Jesus' invitation is kapahingahan.
purihin natin ang malakas ng Panginoon. The first R stands for rest, kapahingahan. Hindi po permanent rest tulad ng palagay natin, kundi kapahingahang pang-espiritual. Amen? Sabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 11:28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Naliwanag na sinabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahinahin ko. Pasalinin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Hindi po si Brother Ryan ang nagtuturo sa inyo. Ang nagtuturo sa mensaheng ibinabahagi ko ay si Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. At magkasusumpo ng kapahingahan, hindi permanent rest na ang sabi ay rest in peace, kundi spiritual rest. Sabihin mo sa iyo katabi, sabihin mo sa iyo katabi, friendship, tandaan mo to, hindi permanent rest ang dapat mong sumpungin, kundi spiritual rest. Anong sagot ng inyong katabi? Palampakan natin ang Panginoon. Bakit spiritual rest? Yan ang nagre-recharge sa ating pang-araw-araw na buhay. Nire-recharge ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa at espiritu, nilupaypay ng mabibigat na suliranin. Katulad ng nagpatotoo kanina, bagamat Muslim, akala ay patay ang bata, yung pala binuhay. Mas higit na kapangyarihan ang Diyos sabay-sabay kaysa anumang uri na mga tinatawag na ano yun? Yung nilalaki na ng tao. Kasi yung mga mananawas. Ano yan eh? Ang tawag yan mga ano yan eh? Parang may tawag dun eh. Mga albularyo, mananawas. Yan yung mga hindi ginamit-gamit ng Diyos. Amen? Pero kapag lumapit ka kay El Shaddai, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay mo. Maging kayo mga sumpong sa digital platforms na to, remember, si Kristo ang nagbigay ng espiritual na kapahingahan upang ma-recharge ang lupaypay na kaluluwa at espiritu. Nasusundan niyo po ba? The second song representing the second R of
Jesus' invitation is create in me a clean heart. Purihin natin ang buhay, banal at kapangyarihan Diyos. Second R, it stands for restoration, pagpapanumbalik. According to the book of Psalms, chapter 51, verses 10 to 12, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Ginagrant tayo ng Diyos ang banal na Espiritu para tayo kanyang isustain. Sinusustain tayo spiritually ng banal na Espiritu. At upang sa gayon, tayo mga may pananalig at pananampalataya na lumapit sa Panginoon na puno ng kabigatan at binigyan ng espiritual na kapahingahan, ang inyong kalagayang lumaypay, palalakasin ng Diyos. Sabihin mo sa iyong matabi, friendship, narinig mo yun? Palalakasin ng Diyos ang lupaypay na espiritu. Anong sagot ng inyong katabi? Amen!
Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa pang halimbawa na pinakita. Karamihan, kapag dumagalo ng prayer meeting, ang sasaya. Pero pagdating ng bahay, anong nangyayari? Tanas puso. Ang lulutong kumakapagsalita. Bakit ka mo? Walang kapayapaan sa tahanan. Kaya nagiging magulo ang pamumuhay ng tao. Amen po ba? Kaya pag nag-aaway ang mag-asawa, sasabihin ng babae, demonyo ka! Sasabihin naman ng lalaki, demonyo ka rin! Sasabihin ng bata, pambihira, impyerno naman ang bahay na ito. Purihin natin ang malakas ang buhay, banal ang panggaling ng Diyos. Kaya, God restored the joy of salvation and renewed the Holy Spirit or the willing Spirit to sustain each and every one of us. At kapag ni-restore ni Jesus ang ating lupaypay na espiritu, in other words, binubuhay o pinagpapanumbalikan ang dating sigla at dating lakas nung tayo'y tanggapin ng buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. And last but not the least, the third song representing the third arm of Jesus' invitation is the Great Awakening. Parang ayaw yata ang panipanitin ng sigla eh.
Purihin natin ang Panginoon. Nananginig ako nakatayo sapagkat baka lumagpas na ako ng alas 4. Nakakahiya naman. The third and finally, the third R of Jesus' invitation stands for revival. Paano napunta ang revival? Ito'y history tungkol sa kung natatandaan niyo po yung unang Pentecostes after ng ascension ni Jesus. Acts chapter 2 verses 1 to 4. Pagong ang inyong kamay sa inyong puso at pakinggan ng taimtim. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Kaya pinakanta ko yung kantang Great Awakening sapagkat may ilang sa mga gawain na dating umaaktibo sa ibang lugar na nanulupay-pay at ang iba kunwari parang pinagpipilitan na wag na mag-reopen ng gawain dahil ang katwiran senior citizen daw. Kaya yung mga nagbabawal lang, kaya yung mga anak na nagsasabi sa mga senior citizen na bawal lumakas, if I were you, tapos na ang pandemic. Kahit tuloy pa ang face mask, basta ang mahalaga, muling ma-revive ang init ng pagmamahal ng buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Tandaan po ninyo ang tatlong R ng Jesus' invitation. Ano yung first R? Pangalawang R? Pangatlo? Tumpak mga lupa. And the bottom line, Jesus invites to those who weary and burdened. This is the result of encouragement. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, at maging kayo nanonood sa digital platforms na ito, sa Facebook, sa YouTube. It's time to come to Jesus. And God give you a spiritual rest to recharge the soul and the spirit. As the Lord encourage all of you, tandaan mo kapatid, ang panawagan ng Diyos upang ang lumaypay na espiritu ay muling palalakasin at muling paligid ng sigla at lakas sa tulong ng salita ng Diyos. Taas ang iyong mga kamay.
at pakinggan ang mensahe ng awit dito. Kumbaga ang Panginoon mismo ang nagsabi sa pamamagitan ng awit dito. And I will be you. Come to me, and I will give you. Tayo po ay mananangin mga kapatid na nandito sa Lubok Residence at kayo naman doon sa digital platforms. Sumunod kayo sa panalangin ito sa inyong po ninyong lahat. Panginoong Jesucristo, narito kami lumalapit sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami kung kami po ay may mga
pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya Panginoon, salamat po sa tatlong R ng iyong panawagan at paanyaya. Ang rest, restoration, at revival. Iyon din po, Panginoon, dahil sa iyong panawagan at paanyaya, lalong pinalalakas ang aming lupaypay na espiritu dahil sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay buhay at mabisa sa ngalan mo, Jesus. Ngayon ako naman ang mananalangin para sa iyo. Hindi sa nabot pa ang mga pangalan na nais ipanalangin. Ang Diyos patuloy pong pagpalain ang lahat na nandito sa dakong ito. Patuloy pong palain ang lahat na akuyot ng gawain sa dakong ito. Sila sa coordinator, assistant coordinator, secretary treasurer, ministry head, maging ang choir and band, at ang mga nagsusuporta sa dakong ito. Sila po ay inyong patuloy na pagpalain, tulad po ng iyong mga tanda, himala, kapabalanghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Gayon din po, yung mga nakatunghay sa digital platforms tulad ng Facebook at YouTube, sila rin po ay inyong pong pagpalain ng Diyos. Kasama natin, Panginoon, sa panalangin ito, ang mga nagdiriwang ng kaarawan, una-una si Marlene Tanyeka, na magdiriwang ng kaarawan kahapon, at maging ang kapatid natin si Sister Veronica Robis na magdiriwang ng kaarawan sa darating na July 9. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan at kagalingan. Bigyan ng panibagong kalusugan ng bawat isa upang sa gayon may magandang bagay ang darating at naghihintay sa dalawang kapatid namin nagdiriwang ng kaarawan sa buwan ng Hulyo. Gayon din po, at kaloob po ng lubos na magalingan nila Sister Mila at Sister Merlinda Pakulba. Anumang klaseng karamdaman at sakit na dumapo sa kanila, abutin sila ng iyong mapagpagaling na kamay. At winawasak ko ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman na dumapo sa katawan ng dalawa naming kapatid sa ngalan ni Kristo Jesus na Nazaret. Ikaw, espiritu ng sakit at karamdaman, wala ka ng kapangyarihan na gumambala sa katawan ng dalawang kapatid. At inaamin ko na si Sister Mita at Sister Merlinda ay lubos na pinagaling sa ngalan ni Kristo Jesus. Praise be the name of Jesus. Taas ang inyong mga daranahan, kasama ang inyong mga prayer request at ang mga handog at kaloob, itulong po natin sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama makapangyarihan, marito po, binabasbasan ko, at marito po, ang mga hawak ng aming mga kapatid. Inyong basbasan, Panginoon, ang kanilang mga handbags, wallet, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na hawak sa kanilang mga kamay. Inyo po gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng inyong mga tita, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel at kanilang mga kahilingan
inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasalan ko ng mga alay-tando, ibalik sa kanila ng gustong takal, siksik degree ang umaakaw. At sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay, taglay po namin ang panibagong lakas at panibagong sigla na galing sa iyong mga salita, aming Panginoon. Ito po ang aming samong dalangin kaysa ng panalangin ng aming inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Jesucristo na nabubuhay sa lahari kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. At pagpalain din ang Yukok Residence. Patuloy ko po papalay ng may-ari nito. Tunla ng inyong mga tanda, himala, kapapaladhan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. In Jesus' name, everybody say Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Baba muna ang inyong hawak kamay. Itaas ang inyong kamay na walang hawak. Kamay na walang hawak. Kamay na pinagpapalang nagpupuri sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Ano ibig niyong tanggapin ngayong taon, ngayong buwan ng Hulyo? Pagtapon ko po, tatlong ulit niyo po ang isisigaw. I recharge through the spiritual rest. Pakigunin ka mga the Lord God bless us all, now and forever. In the name of the Father. Paragal pa lamang po ang kita ng kadali. That's the declaration of our faith, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya, sumampalataya tayo sa kabanal-banalang Santatlo sa iisang Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy and of the Holy Spirit. Amen and amen. That's it. Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay